ano niya, apo. Apo po. First apo pa ba yun niya? Kaya ayun tuloy, na masyado siyang ano, pinabuksan na lang tuloy kahit hindi pa siya time. Parang sila yung mga in-laws ko, nervyos sila. First time siguro sila nagkakaapo. Noon kasi wala pang ultrasound. Bilang-bilang lang ang midwife sa last menstruation. Kaloka. Oo, dati, oo. Tama ka. Ayun pala, unang apo nga. Wala din kasi noon yung asawa ko. Wala. Hindi siya katabi mo, hindi mo kasama that time. Ganun. Pero alam naman yan ng mga doktor kung time na ba talaga. Kasi may measurement man yan. Makikita man nila. Kung malapit na. Kung malayo-layo pa. So, okay yan. Pero, para ka pa rin ano, V. Kasi ano pala, Caesar pala eh. Caesar yan. Diba, sis Katya? Sa pangalawa at bunso, natawag ko na yata lahat ng santo sa sakit. Ganun. Bali yung sa panganay kasi hindi mo naranasan yun, ano. Yung nag-labor ka. Oo, dinala nga ako dito sa Lebanon para manganak. Tapos bumalik siya Dubai. Iniwan ako pasaway. Bali sa... ngayon parang ano na. Ano, naging ano kayo, mag-asawa. So, sa Dubai ka, dati nagtrabaho si Katya. Tapos pinauwi ng Lebanon para manganak lang. Bakit? Pwede naman doon mismo sa Dubai kung doon ka galing. Wala akong matawag doon. Kala ko manok lang nangingitlog. Manok nangingitlog. Yun pala. Get ko na. Oo, doon sana ako mga na. Kaya lang need daw dito gawa ng papers. Ng bata. Pwede yun. Marami namang mga ganyan-ganyan na kung saan sila najuntis, doon din sila nanganganak. Marami naman dito mga Pinay na galing sa ibang bansa, doon pinanganak nila. Kagaya ko dito, okay naman. Wala namang nabulol. Walang kaproblema sa paggawa ng papel ng anak. Yung hindi na ako nahiya, sabi ng midwife, kita na ulo. Sabi ko sa pinsan ko, silipin mo nga kung totoo. Pinasilip talaga. Ay naku, bawal daw yan silipin. Baka daw aatras yung ulo at papasok pabalik.